Hindi namin inaasahan ng pamilya ko na may gusto palang ipaalam sa amin ang kaluluwang hindi matahimik na halos ayaw na kaming tantanan hanggang sa pag-uwi. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Antoinette, Tubong Palawan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 19 pa lang po ako. Ito'y naging karanasan naming magpamilya. At mula noon, hindi na namin makalimutan pa ang pangyayaring yon. Taong 2022 lang po iyon nangyari at sariwa pa rin sa mga alaala namin ang nagdaan. Ako po pala ang panganay sa aming 3 magkakapatid. Ang sumunod sa akin ay parehong lalaki. Namatay ang nanay namin nang ipanganak, si Mirko, ang bunso namin na may autism. Sa nakalipas na mga taong wala kaming kinagis ng ina, namuhay kami ng tanging si Tatay Pablo lang ang kasama at siyang nagtataguyod sa aming 3 magkakapatid. Pero hindi hinayaan ni Tatay na huminto kami sa pag-aaral kaya nakatapos pa rin naman ako ng senior high school. Habang si Lawrence naman na sumunod sa akin ay nasa grade 8 na ng mga panahong yun. Buwan yon ng bakasyon. Dahil wala kaming TV sa bahay at sira na rin ang radyo na iniingatan at pinagtitiisan ni Tatay kaya wala kaming kamuwang-muwang noon sa balita kung may paparating bang bagyo o sadyang malakas lang ang naging pagbuhos ng ulan ng mga panahong yun. Ang gamit namang cellphone ni Tatay ay yung dikipad lang, samantalang yung ginagamit ko naman ay nasira na dahil hindi sinasadyang naibagsak ni Mirko. Kaya ang pangyayaring yun ay hindi talaga namin inaasahan, Sir Jupiter. Nakatira kami sa isang bukid sa kalapit na bayan ng San Vicente. Ang gawain ni Tatay ay ang mag-deliver ng mga paninda para sa mga sari-sari store owner na suki na rin niya. Isa sa ginagawa namin ay ang gumawa ng peanut butter mula sa taniman namin ng mani. Minsan na may sari-saring delicacies na si Tatay mismo ang gumagawa o nagluluto na mula sa niyog at mani. Doon kumukuha si Tatay ng panggastos para sa pag-aaral namin at pang-araw-araw na gastusin. Kung dati ay si Nanay Celia ang katuwang niya, sa loob ng maglilimang taong wala ang nanay namin, ay mag-isa siyang bumibiyahe para ibenta ang kanyang paninda. Minsan, sa tuwing walang pasok, sumasama rin kami. Salit-salitan kami ni Lawrence habang ang bunso naman namin ay naiiwan sa pangangalaga ng kapatid na babae ni Tatay. Sakay ng luma niyang motor na kinakabitan lang ng basket o kaya ay gawa sa plastic container na pinutol bilang compartment para paglagyan ng kanyang paninda. Hanggang sa dumating ang araw ng birthday ni Mirko. Yun ang pang-5 taon niya. Nasa daycare na sana siya pero dahil sa pagkakaroon niya ng autism, hindi pa muna siya in-enroll ni Tatay noon dahil natatakot siyang mabully si Mirko dahil sa pagiging kakaiba nito. Nang araw na yun, naisipang i-celebrate namin ni Tatay ang kaarawan ng bunso namin sa Long Beach ng San Vicente. Kaming 4 lang noon ang bumiyahe sakay ng habal-habal na nirentahan niya. Nagbaon na rin kami ng lutong pagkain na ginawa naming handa para kay Mirko. Bumili na lang din kami ng isang pack ng cupcakes para magsilbi niyang cake noon dahil hindi pa afford ni Tatay ang bumili ng birthday cake. Tanging 1 litro ng soft drink, 1 kilo ng lutong pansit at bilao ng puto ang handa namin sa kaarawan ni Mirko. Para may pang-ulam, nagkatay lang din ng isang native na manok si Tatay na alaga namin para gawing adobo. Paalala po, bago ipagpatuloy ang kwento, bago ka makinig o mag-share, siguraduhin mo munang sa opisyal na channel ka ng Sityo Bangungot nakikinig. Dahil ngayon, maraming nagnanakaw ng mga content. Habang binabaybay ang kahabaan ng highway, hindi ko noon maunawaan kung bakit bigla na lang sumakit ang tiyan ko at pinagpawisan ako ng malamig. Pero ininda ko lang yun at hindi pinahalata sa kanila ni Tatay. Habang nasa iisang lane na lang kami ng kalsada na may makipot na daan papunta sa bayan ng San Vicente, lalo pong sumama ang pakiramdam ko.
Hindi ko naman mapigilang hindi kabahan ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Dahil kapag ganoon ang nararamdaman ko, kadalasan ay may hindi magandang mangyayari na parang may gustong pumigil sa akin o sa amin na tumuloy papunta sa aming destinasyon. Pero mula nang ipaalam namin kay Mirko na maliligo kami sa dagat, kahit tahimik lang siya at minsan ay walang reaksyon sa mukha, may mga sandali pa rin namang mababakas sa mukha niya ang pag-asam. Gustong-gusto niya kasi ang dagat. Kaya yun agad ang naisip ni tatay na sorpresa para kay Mirko. Kaya maaga pa lang naganda na kami kahit pa medyo makulimlim ang panahon noon. Sa biyahe, matapos namin malagpasan ang pababang kurbada ng kalsada na medyo lubak-lubak pa at hindi pa nagagawang sementohin noon, napadaan kami sa isang lumang sementeryo at halos hindi maalis ang paningin ko roon sa hindi malamang dahilan. Sa sobrang pagkatulala ko pa nga, Sir Jupiter, napasigaw ako sa gulat nang biglang bumusina si tatay ng 3 beses. Pero ang sabi ni Lawrence, may mga pamahiin daw ang napapadaan doon na dapat bawat lampas mo sa parting yun ng sementeryo, kailangan mong magpaalam gamit ang pagbusina. Pero nang makalagpas na kami roon, wala namang ibang nangyari. Safe naman kaming nakarating ng Long Beach. Pero nang pabalik na, yun ang hindi namin inaasahan at hindi makakalimutang tagpo magpahanggang ngayon, Sir Jupiter. Mga 5:00 na yon ng hapon, habang nasa biyahe pa uwi, bigla na lang bumuhos ang napakalakas na ulan. Doon pa naman yun sa parte ng highway na walang kabahayan at puro gubat na ang bawat madaanan namin. Wala ring masisilungan kaya sinuong na lang ni tatay ang ulan. Lalo niya pang binilisan ng pagpapatakbo dahil 3 kurbada rin na may matarik na daan ang kailangan naming daanan. Pero sa panghuling kurbada, hindi na kinaya pa ng motor. Biglang nagka-trouble at na-flat din ang ulihang gulong, kaya walang pagpipilian si tatay kundi ang itabi ang habal-habal na sinasakyan namin, lalo na't nag-aalboroto na rin ng mga oras na yon, si Mirko. Pero bago pa ako makaalis sa pagkakaupo ko roon, biglang kumulog ng malakas. Matapos noon, narinig ko na lang na sumigaw si Lawrence dahil bigla na lang tumalon mula sa taas ng motor si Mirko at tumakbo sa gitna ng kalsada. Halos humiwalay ang mga kaluluwa namin noon sa kaba at nerbiyos ng muntikan na itong mahagip ng sumusunod pala sa aming truck. Mabuti na lang at maagap si Lawrence at nahablot niya sa damit si Mirko. Malakas na bumusina ang truck at mukhang nagalit pa ang driver dahil sa nangyari. Pero hindi yun ang una naming pinansin. Nagtamo kasi ng gasgas sa mga siko at binti si Mirko dahil halos mahagis ang katawan nito nang hatakin ni Lawrence. Kahit malakas ang buhos ng ulan, rinig namin ang palahaw ni Mirko. Inalo ko naman siya at pilit pinatahan. Sinutan ko rin siya ng malaking plastic bag sa ulo matapos ko siyang baluti ng jacket. Kahit basa ng ulan, pilit na inalam ni tatay kung ano ang naging sira ng motor dahil kahit flat na raw yun, makakaabot pa naman daw sana kami sa crossing kung saan may waiting shed at malapit na kabahayan. Nag-abang din kami ng bus sa pampaserong sasakyan ngunit sadyang inabot kami ng kamalasan dahil wala man lang ni isang napapadaan. Karamihan ay private cars at motor lang ang dumadaan at madalas ay papunta pa ng bayan ng San Vicente. Sa tuwing may napapadaang service van, hindi rin kami hinihintuan kapag nakita nilang basang-basa kami ng ulan. Walang naawa sa amin. Kaya wala kaming choice noon kundi ang maghanap ng masisilungan. Hanggang sa matanaw ni Lawrence ang sementeryo sa di kalayuan. Sumigaw siya para marinig namin siya. Pero nang mapatingin ako sa itinuturo niya, halos manindig ang mga balahibo ko at lalong pinanlamigan ng kalamnan. Hindi lang dahil sa pagkabasa ko sa ulan. Naalala ko na naman kasi ang unang beses na napadaan kami sa bahaging yun ng highway. Kaya nag-alangan ako nung una. Pero dahil panay ang tantrum ni Mirko at halatang ginigilaw na rin ito, wala akong nagawa nang si tatay na mismo ang nagdesisyon.
Dala ang ilan naming mga gamit, nilakad namin ang papunta roon habang buhat-buhat ni tatay ang bunso namin. Mayroong maliit na kubo roon na mukhang nagmistulang dating pahingaan ng mga nagpupunta ng sementeryo. Lumang-luma na yun at marupok na rin. May parteng sira na sa bawat dingding at tumutulo na rin ang ilang parte ng bubungan. Pero pinagtiyagaan na namin yun para lang hindi gaanong ginawin. Lalo na't galing din kami sa paliligo sa dagat. Hanggang sa tuluyang sumapit ang paggagat ng dilim. Malakas pa rin ang buhos ng ulan at may mga pagkulog din. Dahil doon hindi na mapakali si Marco. Lalo na't maliban sa pagkakaroon ng ASD, may ilang sintomas din ito ng pagkakaroon ng ADHD. Madalas na hindi ito mapakali sa isang tabi at hirap din sa pagtulog, kaya kahit medyo tumila na ang ulan nang sumapit ang 6:30 ng hapon, nagpupumilit na itong suungin ang ulan. Mabuti na lamang at nagawa itong pigilan ni tatay. At nang sumapit ang 7:00 ng gabi, halos tumila na rin ang ulan at bahagyang ambon na lang. Kumalma rin si Merco nang mapagod ito sa pag-iyak. Naghanap naman ng panggatong sila tatay at Lawrence at ginamit na rin nila ang ilang marurupok na kahoy na nasa kubo para mapabilis lamang ang pagningas dahil basa pa ang mga kahoy sa labas. Buti na lang may natira pa sa baon naming pagkain at may lighter din si tatay na magagamit. Nakapagparikit sila ng apoy at kahit paano, nabawasan ang ginaw namin. Nakatulog din si Merco sa papag na gawa sa kawayan na nilatagan ko ng dala naming sako para hindi direkta sa kahoy ang likod niya. Ako naman nakaupo lang sa gilid. Pinagbamasdan si Lawrence na minsan ay sumisilip sa kalsada, baka sakaling may dumaan at tumulong. Si tatay tuloy pa rin sa pag-ayos ng motor kahit umaambon pa. Pero habang binabantayan ko si Marco, hindi ko maiwasang mapatingin sa direksyon ng mga nitso, Sir Jupiter. Doon ko unang nakita ang tinatawag nilang San Telmo. Hindi ko naiwasang kilabutan ng mga panahong yun. Isa yung parang bolang apoy na lumutlutang sa ere, patay sindi ito. Minsan maliwanag, minsan nawawala sa dilim. Akala ko nung una baka refleksyon lang ng apoy na ginawa ni tatay, pero malayo masyado at nasa mismong ibabaw ito ng mga nitso. Kumislap ito ng paulit-ulit, tapos biglang nawala. Hindi ko alam kung iniisip ko lang yon dahil sa takot, pero nang bumalik si tatay at Lawrence mula sa paghanap ng tulong, napansin kong parang mas bumigat ang hangin sa paligid namin. Bigla kong naramdaman talaga na kahit may apoy kami ng gabing yun, hindi sapat para alisin yung lamig o ginaw na nararamdaman ko. Hindi lang mula sa lamig ng ulan, kundi parang lamig din na kumakapit sa balat mula sa loob. Pakiramdam ko kasi ay may nakamasid sa amin mula sa dilim. Nang mga oras na yun, nagsisimula na pala ang gabing hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Pasado 10:00 na nang tuluyang huminto ang ulan pero wala pa ring dumadaang sasakyan. Si tatay at si Lawrence naghanap ulit ng panggatong para hindi mamatay ang apoy. Ako naman nakabantay lang kay Merco na tulog pa rin sa papag. Ramdam ko yung init mula sa apoy, pero sa bawat ihip ng hangin, may kasamang amoy na hindi ko maipaliwanag. Hindi amoy ng basang lupa o kahoy na nasusunog, kundi mas mabigat at mas kakaiba. Nakakasikip siya ng dibdib sa tuwing masisingot ko. Minsan napapatingin ako sa labas ng kubo, lalo na sa direksyon ng sementeryo. Pilit kong iniisip na wala lang yun. Baka epekto lang ng madilim na paligid at ng pagod ko. Pero nung mga bandang 12:00, ayun na naman, Sir Jupiter. Nagpakita muli sa akin ang bolang apoy. At sa pangalawang pagkakataon, mas malinaw na ito kumpara noong una. Hindi lang sa basta kumikislap. Para siyang mabagal na lumulutang sa ere. Patay sindi, tapos mawawala. Tapos lilitaw ulit sa ibang pwesto. Sinubukan kong huwag pansinin, pero
Parang hinahatak naman yung paningin ko pabalik sa kanya. Para bang sinasadya niyang ipakita ang sarili niya sa akin. Nagpalingalinga ako dahil mukhang ako lang ang nakakakita. Wala pa si Tatay at Lawrence doon at ayokong takutin si Mirko kung sakaling magising siya. Pero habang pinagmamasdan ko, bigla itong nawala. Naghintay ako ng ilang segundo, tapos bumalik, pero mas malapit na sa kubo. Napakapit tuloy ako sa sako na nasa papag at napalunok. Napapikit din ako ng mariinoon. Hindi ko alam kung anino lang ng apoy ang nakikita ko o may hugis talaga sa gitna noon. Parang may figura ng ulo, pero hindi malinaw. Pagbalik ni Tatay at Lawrence, medyo nabawasan ang kaba ko, pero kita ko sa itsura nila na wala silang nahanap na tulong. Mukha pa rin silang pagod at parang gutom na rin. Ayon pa kay Tatay, wala na raw kaming mahahanap pang tulong sa mga ganong oras, kaya kailangan na lang muna naming palipasin ang magdamag. Kumain din muna sila ng natirang handa namin. Lumipas pa ang mga oras, lalong dumilim ang paligid hanggang sa wala ka nang makita pa kung hindi ang maliit na liwanag mula sa apoy at sa flashlight ni Tatay. Dahil wala namang poste ng ilaw sa kalsada, sa labas halos hindi na marinig ang ulan, pero may tunog ng patak na galing sa mga butas ng bubong mula sa pinagsamang hamog at nagdaang ulan. Nung bandang alauna, nakatulog ulit si Lawrence sa tabi ni Mirko. At si Tatay, nakaupo lang. Nakatingin sa motor na parang binabalak pa ring ayusin. Ako naman hindi pa rin dalawin ng antok. May kung anong bumabagabag kasi sa akin. Nang humina ang ilaw ng apoy, napatingin ulit ako sa sementeryo, Sir Jupiter. Nandun ulit ang bolang apoy. Pero ngayon mas maliwanag at malinaw na nakalutang sa mismong ibabaw ng isang nicho. Tumagal siya ng mga 3 segundo bago nawala ulit. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na baka imahe lang ng apoy namin na tumatalbog na siyang nakikita ng mga mata ko. Pero paano mangyayari yun kung wala namang salamin o kahit anong magagamit na may refleksyon? Tinapik ako ni Tatay para sabihin matulog na raw na siyang halos ikatalon ko pa dahil sa gulat. Siya na raw munang magbabantay dahil hindi rin naman daw siya makatulog. Pero hindi ko sinabi sa kanya ang nakita ko. Ayokong isipin niya na tinatakot ko lang ang sarili ko. Lumipas ulit ang 1 oras. Nagising ako at napansin kong si Tatay nakatulog na rin habang nakaupo. Ayokong may mangyaring masama kaya pumalit ako sa pagbabantay. Umupo ako malapit sa apoy habang hawak ang flashlight na naka-off. Pero habang gising ako, nagsimulang sumakit ang aking tiyan. Hindi lang yung normal na sakit pero parang pinipilipit ang loob ko. Ganito rin ang naramdaman ko nung papunta pa lang kami sa Long Beach kaninang umaga, pero mas tumindi nga lang ng mga oras na yon. Habang pinapakalma ko ang sarili ko, biglang umiyak si Mirko. Malakas na parang nasasaktan. Nagising si Lawrence at pinatahan siya. Nung pinailawan namin ang mukha niya, napansin namin na nangingitim ang mga labi niya. Nataranta si Tatay nang magising siya. Binuhat niya si Mirko habang kami ni Lawrence naglikpid na ng mga gamit. Nagpasya si Tatay na kailangan naming umalis kahit wala pang dumadaan. Sobrang lakas ng kaba ko nun, Sir Jupiter. Ang lamig ng kamay ko na parang ayaw nang gumalaw pa. Habang nag-aabang si Lawrence sa gilid ng kalsada, tuluyan ang nagkalagnat si Mirko. Salamat sa Diyos dahil ilang minuto lang may dumaang tricycle na may kargang mga basket na paninda. Nung makita ng driver ang sitwasyon namin, nagmagandang loob siyang isakay kami papuntang bayan ng Rojas, kung saan may malapit na ospital. 4:00 na ng madaling araw nang makarating kami. Buti na lang at sabi ng doktor wala raw problema si Mirko. Baka raw lagnat lang mula sa pagkabasa ng ulan. Pero sa puso ko, alam kong hindi lang ulan ang dahilan ng lahat ng iyon.
Nang umuwi kami kinabukasan sakay ng bus, parang may iniwan kami sa kubo malapit sa sementeryo. Pero ang hindi namin alam, may sumama rin pala sa pag-uwi namin. Akala namin nung araw na yun tapos na ang lahat ng kababalaghan. Nasa bahay na kami at si Merco nilalaglat pa rin. Nakahiga lang sa kwarto habang binabantayan ko. Si tatay naman at Lawrence bumalik sa lugar kung saan nasiraan ng habal-habal. Kasama nila ang may-ari para ayusin at palitan ang gulong. Inisip ko baka nga ulan lang talaga ang dahilan ng lahat, kaya nagkasakit si Merco. Pero nung bumalik sila, Sir Jupiter, kita ko agad na may kakaiba. Maputla si tatay, mabigat ang bawat hakbang niya. Nanlalata at kahit si Lawrence ay tahimik lang. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Napatingin naman sa akin si Lawrence tapos bumaling kay tatay. Parang nag-aalangan silang magsabi. Pero sa huli si Lawrence na rin ang nagsalita. Ang sabi niya, pagkatapos daw mag-CR ni tatay malapit sa puno sa tabi ng kubo, bigla siyang nilamig at parang nanikip na lang bigla ang kanyang dibdib. Napatingin ako kay tatay, pero wala siyang imik. Halata mo nga lang na mabigat ang pakiramdam niya. Tinanong ko kung anong ginawa niya roon at doon niya sinabi ang detalye na tumatak sa isipan ko. Bumalik daw siya sa kubo para kunin ang lighter at sakong naiwan namin kagabi. Pero nung nandun siya, may napansin daw siya na isang punit-punit na puting tela. May putik pero may bahid din ng dugo. Akala niya nung una, tela lang daw na pinangtali sa sugat ng kung sinong sumilong din doon dati. Pero habang kinikwento niya, napansin kong parang ayaw niyang magtagal sa pinag-uusapan namin. Sir Jupiter, yung simpleng pagkaputla ni tatay nang umuwi sila sa sumunod na araw, lumala iyon. Halos hindi siya makabangon sa higaan, laging nilalamig, mabigat ang paghinga at ang mga mata niya parang lagi siyang puyat. Si Merco naman hindi pa rin bumababa ang lagnat. Kaya nang mabalitaan ng Tia Silva namin na nag-overnight kami sa sementeryo, siya mismo ang nag-suggest na magpatingin daw kami sa kilalang albularyo at baka nabati raw kami. Pero dahil malayo ang bahay na manggagamot, hindi agad namin binalak puntahan ng mga panahong iyon. Nung gabing yun, magkasama na naming binabantayan ni Lawrence si Merco at tatay. Bandang hating gabi, narinig na lang namin si tatay na umuungol habang natutulog. Si Lawrence ang unang lumapit para gisingin siya, pero hindi siya basta natutulog lang. Binabangungot na pala siya. Nang nagising siya, halatang takot na takot. Sabi niya na naginip daw siya ng isang babae, nakaputing t-shirt, kupas na maong shorts, mahaba at kulot ang buhok, pero duguan ang buong ulo at may basag pa raw ang bungo. Sir Jupiter, yung mismong lugar daw kung saan niya ito nakita sa panaginip ay sa lumang sementeryo kung saan kami nag-overnight. Nakatayo lang daw ang babae, pero may sinasabi raw ito na paulit-ulit. Parang bumubulong pero ramdam niya raw na humihingi ito ng tulong. Kaya pareho kaming nagkatinginan ni Lawrence noon at pinanlamigan. Hindi na nakatulog si tatay pagkatapos noon. Ako man hindi na rin halos natulog pa, lalo nung napansin namin na pabalik-balik ang lagnat ni Merco at pinagpapawisan pa ng malamig. May mga sandali pang parang nagigising siya pero tulala lang, tapos muling pipikit. Kaya bago pa man sumikat ang araw, nagpasya kaming pumunta na sa bahay ng albularyo. Pagdating namin sa bakuran, sinalubong na kami ng isang lalaking nasa 50 ang edad. Siya raw si Mang Kanor. Hindi pa man kami nakakapagsalita, siya na ang nagsabi na may sumusunod daw sa amin. 2 uri daw iyon ng elemento. Isang itim at isang puti. Yung puti nagbibigay lang daw ng babala pero ang itim gustong kunin daw ang may pinakamahinang dungan sa amin.
Sinimulan niya ang pagtatawas at dasal. Habang ginagawa niya yun, ramdam ko ang bigat sa paligid, parang may mainit na hangin na umiikot sa amin. Si tatay unti-unti raw na gumaan ang pakiramdam pero si Merko mas lalong naging matamlay. May mga oras pa na parang tumitirik na yung mga mata niya. Sabi ni Mang Kanor, wala raw magagawa ang ospital sa ganitong sakit. Kailangan daw naming bumalik sa sementeryo para mag-alay ng dasal at humingi ng paumanhin sa nagambala namin. Sir Jupiter, nung umuwi kami mula kay Mang Kanor, tahimik lang kaming lahat. Alam namin na hindi basta-basta ang sinasabi niya. Para sa akin, ramdam ko na lalalim pa yung mangyayari sa amin bago kami makawala sa sumpa ng lugar na yon. Hindi ko malilimutan ang araw na pinilit naming bumalik sa sementeryo. Ang bigat ng pakiramdam ko noon pero wala kaming choice. Para bang pinipilit kaming bumalik ng kung sino o kung anuman ang nakadikit sa amin mula pa nung gabing sumilong kami sa kubo. Pagkatapos naming magpatingin kay Mang Kanor, napagdesisyonan na ng Tia Silva namin na sasamahan niya kami sa pag-aalay. Hindi raw kasi pwedeng patagalin pa yun. Makikita talagang seryoso siya dahil kahit siya nangingilabot habang ikinikwento sa kanya ni tatay ang panaginip nito tungkol sa babaeng duguan. Nagayos kami ng kaunting gamit noon gaya ng kandila, bulaklak at pagkain na alay. Sinabi ni Mang Kanor na dapat din daw kaming magdala ng hindi pa nakakalilim na inahing manok para gamitin ang dugo nito upang may maialay raw kami. Kaya si Tia Silva nagdala ng lutong pagkain habang si tatay naman ay sinakripisyo na ang isa naming alagang manok. Bago kami umalis, parang ayaw ko na talagang sumama pa ng mga oras na yon. Hindi dahil sa takot lang, kundi kasi parang may bumubulong sa isip ko na huwag na raw akong bumalik pa roon. Pero nang makita ko si Merko, nakahiga, nanghihina at malamig pa rin ang pawis kahit may gamot ng iniinom at pinanghahaplos sa kanya, wala akong nagawa. Sama-sama kaming pumunta kinaumagahan. Kasama ko si Mang Kanor, Tatay Lawrence, si Merko na nakapasan sa likod ni tatay, si Tia Silva at ang kaibigan ni tatay na may-ari ng habal-habal. Sa daan pa lang tahimik kaming lahat. Tanging ugong lang ng makina ng dalawang motor at tunog ng hangin lang ang maririnig. Nang makarating kami sa lugar, parang nanumbalik lahat ng lamig na iniwan namin nung gabing na-stranded kami. Yung kubo na parang lalong dumilim ang imahe kahit sa malapitan at ang sementeryo. Wala namang kakaiba. Pero naroon ang hindi normal na katahimikan dahil kahit huni ng ibon, hindi namin naririnig. Na maging ang hangin ay parang nahiyang umihip. Higit sa lahat, naroon ang pakiramdam na parang may mga matang nakatitig sa akin na nakakubli lamang sa likod ng mga nitso. Lumapit kami sa mismong kubo at doon nagsimula si Mang Kanor ng dasal nang doon niya raw mismo maramdaman ng masamang enerhiya. Isa-isa naming inilapag ang mga alay, gaya ng kandila, pagkain at tubig. Pinaupo niya kaming lahat ng pabilog habang siya ay nakatayo sa gitna. Hawak ang isang botelya ng langis at bulong ng bulong. Matapos noon, kinuha niya ang buhay na manok at ginilitan yun sa leeg. Pinatulo ang dugo sa palibot namin at ng kubo. Habang nagsasalita siya, napapansin ko na ang hangin sa paligid umiikot. Hindi ito ordinaryong hangin lang galing sa bundok. Parang may init yun. Tapos may kasunod na sobrang lamig. Halos hindi mapakali si Lawrence sa tabi ko ng mga panahong yon. Nagdasal kami ng ama namin tapos ilang ulit na Hail Mary. Habang ginagawa namin yun, nakatingin ako sa sementeryo. Doon ko napansin, Sir Jupiter, na may dumadaan na anino sa pagitan ng mga nitso. Hindi ko alam kung guni-guni lang ng mga mata ko pero siguradong hindi iyon normal. Sa kalagitnaan ng dasal, biglang napahinto si Mang Kanor. Itinaas niya ang kamay niya na parang may gustong pigilan. Sinabi niya ring huwag daw kaming bibitiw. Tuloy lang ang pagdarasal at saka siya nagpatuloy
sa pagbulong. Naramdaman ko na parang biglang bumigat ang paligid kinalaunan. Yung kandila nagliyab ng mas malakas kahit walang hangin. Si Merko nagsimulang umungol. Halos maiyak ako nang tawagin ko si tatay kasi parang nanginginig na si Merko sa bisig ni tatay. Pero sumenya si Mang Kanor na huwag kaming gagalaw. Tumagal ng halos 1 oras ang ritual. Pagkatapos noon, tinapos niya sa pamamagitan ng pagbuhos ng langis sa lupa at pagyuko ng ulo. Sabi niya, kung may naistorbo man kami, sana matahimik na sila. Humingi rin kami ng paumanhin pagkatapos. Akala namin tapos na ang lahat. Pero pagkalis namin sa sementeryo, doon nagsimula ulit yung pakiramdam na hindi namin maipaliwanag. Habang naglalakad kami papunta sa pinagparadahan ng motor at ng habal-habal, naamoy ni Lawrence ang isang matapang na amoy. Tinanong pa niya si tatay noon kung naaamoy nito iyon. Sir Jupiter, lahat kami nakasinghot. Amoy siyang parang patay na hayop. Nabubulok na masangsang na parang naghahalo ang dugo at nabubulok na laman. Si Lawrence na curious, sinundan niya ang amoy papunta sa likuran ng mga nitso kahit may konting takot. Ako naman, napilitan akong sumunod kasi ayokong iwan siyang mag-isa. Doon namin napansin na mas malakas ang amoy sa isang bahagi, pero nung sinilip namin, wala naman. Wala kaming makita. Wala man lang patay na hayop o basurang nakatambak doon. Kahit ang kaibigan ni tatay ay sumunod din at wala rin napansing kakaiba o kahina-hinala. Tinawag kami ni tatay na halata mong kinakabahan na rin siya. Kaya bumalik kami agad at sumakay ng habal-habal. Pero nung nasa biyahe na kami pauwi, doon ko naramdaman ang hindi ko may paliwanag. Na parang may sumama sa amin sa sinasakyan namin. Hindi ko po siya nakikita. Pero ramdam ko. Yung bigat, yung lamig at ang sakit sa tiyan na nararamdaman ko nung una. Bumalik siya. Pagka-uwi namin agad kaming nagpausok ng bahay. Sabi ni Tia Silva, kailangan daw sunugin yung gamit na suot namin mula sa sementeryo o ibabad sa mainit na tubig na may kabugaw. Ginawa namin lahat yun pero kahit tapos na ang ritual, hindi nawala ang pangamba ko. Kinagabihan, bumuti ang pakiramdam ni tatay. Kahit si Merko, humupa ang lagnat niya. Pero hindi ko akalaing hindi pa pala tapos ang lahat dahil nung sumunod na gabi, ako naman ang binangungot. Sa panaginip ko nakita ko ang babae. Mahaba at kulot ang buhok niya. Nakasuot ng puting t-shirt at kupas na maong shorts. Pero ang pinakamatindi, nakita kong basag ang bungo niya. Tumutulo ang masaga ng dugo mula roon at nakatitig siya sa akin. Mukha ring humihingi ng tulong. Nagising akong pawis na pawis noon at halos sinahabol ko na ang hininga ko. Doon ko napagtanto na kahit ilang dasal ang gawin namin, hindi pa siya tapos sa pagpapakita. Sa oras na yun, alam kong hindi lang si tatay o si Merko ang pinupuntir niya, kundi pati ako. Hindi lang din ito tungkol sa sinasabi ni Mang Kanor na isang itiman at isang putian, kundi isang kaluluwang hindi matahimik, ang siyang halos ayaw na kaming tantanan pa. Mukhang panandalian lang ang ginhawa na naranasan namin. Kinabukasan, bumalik na naman ang lagnat ni Merko. Hindi na siya kasing init kagaya ng dati, pero halata mong nanghihina pa rin. Maputla ang labi, malagkit ang pawis at halos walang ganang kumain. Si tatay kahit guminhawa ang pakiramdam niya matapos ang tawas ni Mang Kanor, ramdam mong mabigat pa rin ang dibdib niya. Sabi niya para daw laging may nakadagan sa kanya, lalo na kapag madaling araw. Kaya ako hindi na halos makatulog ng maayos. Bawat pagsara ko ng mata ko, natatakot akong bumalik yung babae sa panaginip ko. Pero nung araw na yun, dumalaw ang kapitbahay naming si Aling Bebang.
Sabi niya baka raw mas gumaling si Merko kung paliguan namin sa malinis na sapa na nasa kabilang barangay. Malamig daw ang tubig doon at madalas gamitin ng mga taga-barangay para magpaalis ng init ng katawan. Hindi ako sang-ayon nung una kasi hindi pa rin ako mapalagay sa nangyari sa sementeryo. Pero nagpumilit si tatay. Mas mabuti na raw na subukan namin at baka sakaling gumaan naman ang pakiramdam ni Merko. Kaya mga bandang hapon nagpunta kami sa sapa sakay ng motor. Nang naroon na, si Lawrence na ang pumasan kay Merko na parang lantang gulay pa rin. Si tatay nakasunod lang, dala ang tuwalya at pamalit. Ako naman hawak ko ang maliit na plastik na may sabon at pamunas. Sir Jupiter, habang papalapit kami sa sapa, ramdam ko agad yung kakaibang lamig ng paligid. Hindi ito karaniwang lamig ng simoy ng hangin. Parang lamig na dumidikit sa mga buto mo. Ang sapa tahimik at walang ibang naruroon bukod sa amin. Kahit pa madalas ginagamit ng mga taga-barangay para maglaba o paliguan. Pagdating namin sa Pampang, pinaupo kami ni tatay sa isang malaking bato. Si Lawrence dahan-dahang ibinaba si Merko sa tubig. Sa una parang okay lang. Nagpakawala siya ng mahinang ungol, parang nagugustuhan niya pa nga ang lamig. Binuhusan siya ni Lawrence ng tubig sa ulo at dibdib. Pero ilang minuto lang bigla siyang napaigtad na halos ikasigaw ko. Nakita ko na parang nanginginig ang buong katawan ni Merko at yung mukha niya nangingitim na. Si tatay agad tumakbo para alalayan siya. Kami ni Lawrence sabay na binuhat si Merko mula sa tubig pero sa sobrang taranta namin, nadulas si Lawrence sa batuhan at muntik na ulit mahulog si Merko sa malalim na parte ng sapa. Ang ilang segundo na muntikan siyang lumubog parang bumagal ang lahat para sa akin. Nakita ko ang mukha ni Merko na nakadilat ang mga mata pero parang wala ng buhay, para bang may humihila sa kanya pababa kahit hawak-hawak siya ni Lawrence. Nang maiahon na namin siya sa tubig, hingal na hingal kaming lahat. Nilapat ni tatay ang tenga niya sa dibdib ni Merko. Mabuti na lang at humihinga pa ito. Pero humihina raw ang pintig ng pulso. Pinilit naming patuyuin si Merko at balutan ng tuwalya saka nagmadaling umuwi. Pagka-uwi namin agad siyang pinahiga ni Tia Silva at pinainom ng pinaglagaan ng halamang gamot. Habang ginagawa niya yon, nanginginig pa rin ang kamay ko. Hindi mawala sa isip ko ang itsura ni Merko nung nasa tubig siya na nakadilat na parang may nakita siya mula sa malayo o sa ilalim ng sapa. Kinagabihan, halos walang imik si Tatay Lawrence at tanging huni lang ng kuliglig at aso sa labas ang maririnig. Pagdating ng hating gabi, ako naman ang tinamaan. Natulog akong nakahiga sa banig malapit sa higaan ni Merko. Doon ko naranasan ang isa sa pinakamatinding bangungot sa buong buhay ko. Sir Jupiter, sa panaginip ko bumalik ang babae, pero hindi na siya nakatayo sa sementeryo gaya ng naunang kwento ni tatay. Ngayon, nasa sapa siya. Nakalubog hanggang dibdib, basa ang buhok, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ulo. Humihingi siya ng tulong. Pero habang papalapit ako, bigla siyang sumigaw, isang sigaw na halos bumasag sa pandinig ko. Hindi ko maunawaan noon ang sinasabi niya pero halatang may kailangan siya. Nanginginig ako noon at gusto kong umatras pero hindi ko magawa. Ang mga paa ko parang nakabaon sa lupa. Bago siya tuluyang lumubog, nakita ko pa ang isang kamay na parang humihila sa kanya mula sa ilalim na mukhang galing sa isang itim na nilalang na walang mukha. Nagising akong hingal na hingal, pawis na pawis at nanginginig ang buong katawan. Si tatay nagising din dahil sa iyak ko. Nagtanong kung anong nangyari. Pero hindi ko masabi, hindi ko kayang ilarawan sa kanila ang nakita ko ng mga panahong yun. Kinabukasan, mas lumala ang kondisyon ni Merko. Halos hindi na siya magising. Pinilit na lang namin siyang dalhin ulit kay Mang Kanor. Sa pangalawang beses na tawas, mas malinaw na sinabi niya na hindi lang daw sumunod sa amin ang nagambala namin kundi may gustong kunin sa pamilya namin na hanggat hindi raw namin natutuklasan kung sino siya at kung paano siya namatay,
hindi raw kami makakatakas. Umuwi kami pagkatapos ng pangalawang gamutan na may daladalang mas malaking katanungan sa isipan. Lahat kami ay nakaramdam ng panlalata. Ramdam ko rin na parang may mga matang sumusunod sa bawat galaw ko. Si Merko nakahiga lang, patuloy na nanghihina at hindi pa rin makabalik sa dati niyang sigla. Nag-usap-usap kami ng masinsinan. Si Tia Silva ang naunang nagbukas ng tanong pagkatapos na kung totoo raw ang sinabi ni Mang Kanor. Paano namin malalaman kung sino ang babae? Tahimik ang lahat at ako ang unang nagsalita. Kung may nagpakitang kaluluwa, ibig sabihin, totoo siyang tao noon. At kung doon siya nagpapakita sa sementeryo, baka doon din siya inilibing. Nagkatinginan sila. Si tatay halos ayaw makinig. Sabi niya wag na raw akong manghimasok pa. Baka kasi raw mas lalo lang lumala. Pero hindi ako natahimik. Kasi alam kong kahit anong iwas ang gawin namin, hindi kami tatantanan ng babae. Kung hindi kami kikilos, baka si Merko tuluyan ng kunin sa amin. Kinabukasan, sumama ako kay tatay maglako ng paninda kahit masama pa rin ang pakiramdam niya. Naiwan naman si Merko na binabantayan ni Lawrence at Tia Silva. Hanggang sa makarating kami sa crossing na siyang pinakamalapit sa sementeryo, papuntang San Vicente. Habang naghihintay kay tatay na nakikipag-usap sa may-ari ng isang tindahan, naisipan kong lapitan ang isang matandang babae na napapansin kong laging nakatambay sa waiting shed. Doon, hindi ko inaasahang may makukuha kong impormasyon tungkol sa babaeng inilibing sa lumang sementeryo mahigit kalahating taon na ang nakararaan. Ayon pa sa kanya, may nagpapakita na raw talaga sa sementeryong iyon sa mga napapadaang may third eye. Lagi raw humihingi ng hustisya ang babae. Ang sabi pa ng matanda, taga-roon daw sa kanila ang babae na nagngangalang Elizabeth. Sabi pa niya isang dalaga raw ito, mga 21 taong gulang, nakatira lamang sa bahay ng tiyahin. Mabait na bata naman daw at masipag. Pero isang gabi hindi na raw ito nakauwi pa. Kinabukasan nakita na lang daw ito sa isang sapa sa kabilang bayan. Wala ng buhay at basag pa ang ulo. Sir Jupiter, halos manlumo ako nang marinig ko yun. Parehong-pareho kasi ng nakikita naming imahe sa panaginip namin ni tatay. Nang tanungin ko kung isa bang aksidente ang nangyari, umiling lang ang matanda. Hindi raw malinaw. Ang sabi ng iba, baka nadulas. Pero marami ring naniniwala na may hindi magandang nangyari sa babae. May chismis pa raw noon na may kasintahan daw siyang ayaw ng tiyahin niya. Ang lalaki huling nakitang kasama niya bago siya mamatay. Pero ang lalaki, bigla na lang daw naglaho, kaya walang makapagbigay ng lead sa nangyari. Kinilabutan naman ako noon. Ang babae sa panaginip ko humihingi ng tulong at kung si Elizabeth nga iyon, baka may hindi pa nalalantad sa nangyari sa kanya. Pag-uwi ko agad kong sinabi kina Lawrence at Tia Silva ang nangyari. Pero hindi ko sinabi kay tatay ang nalaman ko dahil alam kong hindi naman siya naniniwala sa mga chismis o kwento lang ng matatanda. Agad niya akong pinasakay sa motor niya nung makita niya akong nakikipag-usap sa matanda nung araw na yon. Pero si Lawrence seryoso ang mukha. Kung totoo raw ang sinabi ko, baka siya talaga ang nagpapakita sa amin. Mukhang gusto lang daw humingi ng hustisya. Gabi na nung nagpatuloy kami sa pag-uusap, nagpasya kami na kailangan naming bumalik sa sementeryo hindi lang para magdasal, kundi para maghanap ng puntod ni Elizabeth. Kung totoo nga ang sabi ng matanda, baka doon nagsimula ang lahat. Pero Sir Jupiter, bago pa man kami makabalik, muling nagparamdam ang babae. Habang natutulog ako, bumalik siya sa panaginip ko.
Noong gabing yun, mas malinaw na. Nakita ko siyang nakaupo sa isang malaking bato sa tabi ng sapa. Dumudugo pa rin ang ulo niya pero hindi na siya mukhang nagmamakaawa. Sa halip, tinitigan niya lang ako habang nakahawak sa bandang puso niya na noon ay ipinagtataka ko. Sinabi niya na dapat ko raw ipaalam ang totoong nangyari, na hindi lang daw siya nadulas. Pero halos madigas pa rin ako dahil may maitim na nilalang akong nakikita sa likuran ng babae. Nagising ako noon na nanginginig at tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Doon ko kasi nakumpirma na hindi lang basta nagpapakita si Elizabeth. Gusto niyang magsalita. Pero parang may gustong pumigil sa kanya. Siguro dahil sa maitim na nilalang na nakikita ko sa tuwing nagpaparamdam siya. Sir Jupiter, matapos ang panaginip kong yun, wala na akong inatupag pa kundi ang pag-isipan kung paano namin matutuntun ang puntod ni Elizabeth. Hindi na ako makakain ng maayos dahil hindi ako mapakali. Lahat ng detalye sa sinabi ng matanda at sa bangungot ko ay paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Tatay at Lawrence. Nasa harap kami ng kapagkainan. Simple lang ang almusal. Tuyo at kanin. Pero wala ni isa sa amin ang nakakain ng marami. Sinabi ko sa kanila at ipinaliwanag ang pasya at plano ko. Tahimik lang si Tatay. Nakatungo pero halos bumaluktot na ang kutsarang hawak niya. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Sa huli, napabuntong hininga siya. Pumayag din siya kinalaunan pero nagbigay ng babala dahil baka raw lalo lang namin yun ikapahamak. Mga bandang 4:00 ng hapon kami umalis. Naisip naming mas mabuti nang may araw pa bago kami makarating. Sumama si Tia Silva para magdasal at naiwan si Merco sa kapitbahay naming si Aling Bebang para mabantayan ito. Habang naglalakad kami papunta sa sementeryo, ramdam ko ulit ang bigat ng paligid. Yung simoy ng hangin, malamig at mabigat. Ang mga ibon parang biglang natahimik. Pero dinig ang bawat paghinga namin. Si Tatay hindi umiimik. Si Lawrence panay naman ang lingon sa paligid, halatang alerto. Ako naman pinipilit kong maging matatag kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Pagdating namin sa bungad ng sementeryo, huminto kami saglit. Doon na nagsimula si Tia Silva na magdasal habang ang boses niya ay nanginginig pero buo. Hawak-hawak niya ang isang rosaryo. Habang nagdarasal siya na sinabayan namin ng taimtim, nakaramdam ako ng bahagyang ginawa. Noon ko lang din napansin ang itsura ng sementeryo ng malinaw. Hindi tulad ng karaniwang sementeryo na puno ng sementadong nitso, ito ay may halong luma at bago. May mga puntod na sementado, pero marami ring lumang nitso na halos gumuhuna. Ang iba simpleng lupa lang na may krus na kahoy. Sinimulan naming hanapin ang pangalan ni Elizabeth. Isa-isa naming pinasadahan ang mga krus at lapida pero halos wala kaming makita. Marami kasing puntod, burado na ang mga letra o kaya ay natakpan na ng mga damo. Matapos ang halos 1 oras na paghahanap, sinabi ni Lawrence na baka wala naman daw roon. Pero ayaw kong sumuko. Sa bawat takbang binubulong ko sa isip ko, Elizabeth, kung nandito ka, ituro mo sa amin. Doon, Sir Jupiter, may naramdaman akong kakaiba. Habang dumadaan ako sa isang sulok ng sementeryo, may biglang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Napalingon ako at doon ko nakita ang isang puntod na halos natatakpan na ng damo. Ang krus na gawa sa kahoy ay marupok na. Pero kita pa ang ilang letra. Halos mapasigaw ako noon. Nilapitan namin at dahan-dahan naming tinanggal ang mga damo. Doon lumitaw ang pangalan ni Elizabeth at kung kailan siya namatay. Sakto sa sinabi ng matanda. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Para bang pinipiga. Si Tia Silva agad lumuhod at nagdasal ulit. Nagsindi rin siya ng kandila habang si Tatay nakatayo lang hawak-hawak ang ulo niya.
Mukhang ito na nga talaga ang hinahanap namin. Habang nakaluhod si Tia Silva at nagdarasal, biglang may malamig na hangin na dumaan. Lahat kami napayakap sa sarili naming katawan dahil sa ginaw. Tapos sa gilid ng mata ko may nakita kong anino ng isang babae. Nakaputing t-shirt na may mahabang buhok. Nakatayo siya malapit sa isang puno, nakatingin lang sa amin. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakita, pero ramdam kong siya yun. Si Elizabeth. Narinig ko na lang na may bumulong sa tenga ko. Pero bigla ring nagsalita si tatay na halatang kinakabahan. Pero bago pa kami makaalis, biglang tumili si Tia Silva. Nakaturo siya sa puntod. Sir Jupiter, nakita naming gumagalaw ang lupa sa mismong libingan na hindi man lang nagawang sementuhin. Parang may humuhukay nun mula sa ilalim. Mabagal na parang tinutulak ang lupa pataas. Namatay rin ang apoy sa kandila. Si Lawrence dali-daling hinila ako palayo pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumitig ako ulit sa puntod at sa isip ko narinig ko ulit ang boses. Parang humihingi pa rin siya ng tulong. Mabilis kaming umalis ng sementeryo noon. Halos takbuhin na namin ang daan pa uwi. Si tatay hindi na nagsalita pa. Si Tia Silva paulit-ulit na nagdarasal. Si Lawrence hawak-hawak pa rin ang braso ko kahit nasa habal-habal na kami nakasakay. Pagdating namin sa bahay, hindi na kami kumain pa. Tahimik lang kaming lahat. Pero sa isip ko malinaw na hindi aksidente ang nangyari kay Elizabeth. Kung hindi namin ilalabas ang totoo, baka kami ang susunod niyang idamay. Sir Jupiter, doon ko rin napagtanto na baka kaya kami ginugulo ni Elizabeth at dahil nakita namin ang lugar kung saan siya unang nawala. Gaya ng kubo sa tabi ng daan, ang sapa at ang sementeryo. Lahat ng yun may koneksyon sa kanya. Bago matapos ang gabi, nagpakita ulit siya sa panaginip ko. Ngayon, nakatayo siya sa mismong puntod niya. Nakangiti, pero may luha. Nagpapasalamat siya pero hindi pa raw tapos ang lahat. Gusto niyang hanapin namin ang sagot. Pagkagising ko, alam ko na magsisimula na ang tunay na investigasyon. Matapos naming madiskubre ang tungkol sa puntod, hindi na kami mapalagay pa. Ang bawat araw na dumaan, ramdam naming mas lumalalim ang misteryo. Si Merco unti-unting bumubuti pero may pagkakataong bigla siyang napapatingin sa kawalan para bang may nakikita siya na hindi namin nakikita. Si tatay naman kahit ayaw umamin halata kong kinakain ng kaba ang puso niya. Ako wala nang ibang nasa isip kundi hanapin ang sagot. Sino ba si Elizabeth? Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit kami ang napili niyang lapitan? Nagsimula akong magtanong sa mga matatanda sa kabilang barangay kung nasaan ang sapa matatagpuan. Hanggang sa may makapagsabi na bago mangyari ang pagkamatay ng isang babae sa sapa roon, may nakakita raw sa dalawang magkasintahan na nagtatalo habang papunta roon. Ayon sa kanila, mukhang magkasintahan daw ang dalawa at hindi nagkaunawaan. May gamit daw na motor ang lalaki. Pero ang huli nilang nakita na lumabas galing sa kinaroroonan ng sapa ay yung lalaki na lang na mukhang nagawa pa noong magpatakbo ng matulin sa minamanehong motor. May nakatagpo na lang daw sa babae matapos noon nang lumipas pa ang gabi. Kung hindi dahil sa isang magsasaka, hindi pa raw nila makikita ang bangkay ng babae na palutang-lutang na sa sapa. Matapos ikumpirma ng nagpakilalang guardian ang labi ng babae, halos 2 linggo lang na sinara sa publiko ang naturang sapa. Walang nakakaalam ng totoong nangyari at wala ring matibay na ebidensya. Pero may hinalang nakararami na may kinalaman ng nobyo ng babae na hinihinala naming si Elizabeth nga. May nakapagsabi rin na nagngangalang Mario daw ang lalaking tumakas. Umuwi ako na dala-dala
ang bigat ng bagong impormasyon. Pagdating ko sa bahay, agad kong ikinuwento kina tatay at Lawrence yun. Kung totoo raw ang sinasabi nila, ibig sabihin lang daw noon na hindi aksidente ang pagkamatay ni Elizabeth. May taong dapat managot sana. Pero sumabat si tatay, hindi raw kami mga pulis. Kung manghihimasok pa kami, baka kami lang ang mapahamak sa huli. Pero nagmatigas ako noon, paano kung kaya siya nagpapakita sa amin ay para lumabas ang totoo? Paano kung gusto niya lang sabihin na pinatay siya? Natahimik naman si tatay. Kita kong hindi siya kumbinsido, pero halata rin na may parte ng puso niya ang naniniwala. Kinabukasan, sinamahan ako ni Lawrence sa bahay ni Mang Atong, isa sa matandang nagsisibak ng kahoy malapit sa sapa. Siya raw ang isa sa mga nakakita kay Elizabeth bago ito namatay. At doon namin nalaman sa kwento niya ang tunay na nangyari. Yung inakala niyang simpleng pagtatalo lang ng magkasintahan, na uwi na pala sa pagdanak ng dugo. Ipinaalam niya rin daw ang nakita niya ng hapong yun na maaring may kinalaman ang lalaki na nagngangalang Mario sa pagkamatay ni Elizabeth. Pero dahil walang ebidensya at kusa ring nawala ang lalaki sa tinutuluyan nito, kaya hindi na raw pinaimbestigahan pa ang nangyari. Dahil hindi na rin naman nagsampa pa ng kaso ang kaanak ng biktima, halos kumulo ang dugo ko nung malaman namin. Dahil mukhang pinalabas pa na aksidente lang ang lahat. Kinagabihan, muling bumalik si Elizabeth sa panaginip ko. Pero ngayon, mas malinaw na ang lahat. Nakita ko siyang nakahandusay sa tabi ng sapa, duguan ang ulo, at sa tabi niya may isang lalaki. Malaki ang pangangatawan na may madilim na muka, pero kita ang kanyang mapupulang mga mata sa ilalim ng buwan. Narinig ko siyang bumulong na ito raw ang pumatay sa kanya at kailangan namin itong hanapin. Nagising akong pawis na pawis at nanginginig pagkatapos noon. Agad kong sinabi kina tatay at Lawrence ang panaginip ko. Sinabi kong hindi na ako naniniwala pa na imahinasyon na lang ang lahat dahil si Elizabeth na mismo ang nagbibigay ng direksyon. Kung hindi namin ipaglalaban ang katotohanan, baka hindi rin siya matahimik. Baka kami ang tuluyan ng idamay kung magkataon. Tahimik si tatay. Kita kong nahihirapan siyang tanggapin, pero sa huli tumango siya. Kung yun lang daw ang kailangan gagawin na namin, basta mag-iingat lang. Hindi raw namin alam kung buhay pa ang lalaking yun o nasa paligid pa. Basta ang alam lang namin, nakatira daw sa kabilang bayan si Mario. Pero matapos nga nang nangyari, wala nang makapagsabi pa kung nasaan na ito ngayon. Pagkatapos ng mga araw na paghahanap at pagtatanong, ramdam naming papalapit na kami sa katotohanan. Para bang bawat piraso ng impormasyon unti-unting nagbubuo ng larawan ng nakaraan, pero kasabay ng bawat sagot, mas lalo rin kaming binabagabag ng presensya ni Elizabeth. Araw-araw may kakaibang nangyayari. Sa gabi maririnig namin na may kumakaluskos sa paligid ng bahay. Si Merco bigla na lang gigising ng umiiyak. Sinasabing may babaeng nakatayo raw sa tabi niya. Minsan naman si tatay mismo ang nagsasabi na parang may nakatingin daw sa amin mula sa dilim. Lalo kaming hindi napalagay noon, kaya isang hapon kinausap ko si tatay at Lawrence. Muli kaming bumalik sa mismong sapa kung saan natagpo ang patay si Elizabeth. Doon naman namin naisipang mag-alay ng dasal para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. At sa isa pang nilalang na mukhang nagambala rin namin. Pero ang pagdating namin doon, ang siya palang magtatapos ng lahat. Inabutan naming nagkakagulo ang mga taong nag-uumpukan sa tabi ng sapa. Ayon pa sa naririnig namin, may natagpuan daw silang bangkay ng isang lalaki at dilat na dilat pa ang mga mata. Kaya nang alamin namin at tingnan, halos sabay-sabay na bumaliktad ng mga sikmura namin. Mas malala kasi ang naging anyo nito kumpara sa nangyari noon kay Elizabeth na siyang nagpapakita sa amin. Pero may pagkakapareho.
Halos matuod din kami at manlamig dahil sa revelasyong narinig namin na ang lalaking bangkay na tatagpuan daw ay nagngangalang Mario. May nakapagsabing naroon ito para magpakamatay dahil hindi na kinaya pa ng kanyang konsensya ang nangyari sa dating kasintahan. Mukhang umakyat daw ito sa pinakamataas na puno roon at tumalon na tumama sa bato, kaya nabasag ang ulo pati ang kalahati ng mukha. Bago kami umalis, umihip ang napakalamig na hangin at dumapyo sa batok ko yun. Nagkatinginan pa kami ni Lawrence na parang sinasabing nakamit na siguro na Elizabeth ang hinihingi nitong hustisya na mukhang nakikita rin nito ang pangyayari. Hanggang sa makarinig ako na parang may bumulong sa tenga ko. Nagsasabing, "Salamat." Pero hindi pa rin daw tapos ang lahat. Doon pa lang halos manayo na naman ng mga balahibo ko at mapako sa mismong kinatatayuan ko. Halos mapaiyak din ako kasi parang yun na sana ang huling mensahe ni Elizabeth para sa effort na ginawa namin para sa kanya. Pero bakit kailangang may karugtong na hindi pa raw pala tapos ang lahat? Ano nga kaya ang talagang kailangan niya para tuluyan siyang manahimik? Napansin ko ang pananahimik ni tatay nang makabalik na kami. Pero bago kami matulog, nagulat na lang kami nang halos mapaluhod ito sa harapan namin ni Lawrence. Humagulhol na lang ito bigla ng iyak at doon nito inamin ang kanyang nagawang kasalanan nang hindi niya raw sinasadya, na kaya raw nagpaparamdam sa kanya si Elizabeth dahil marahil sa nagawa niyang pagkakamali. Pero hindi niya naman daw alam na ang magkasintahan na tinulungan niya noon ay ang dalawang magkasintahan na namatay. Ayon pa kay tatay, nakaraang taon daw may isang magnobyos ang nadaanan na mukhang nasiraan ng motor sa biyahe pa San Vicente. Tinulungan niya raw ang mga ito nang mapansing mukhang namimilipit sa sakit ang babae. Pero tumanggi ang lalaki na dalhin sa pinakamalapit na gamutan ang nobya nito. Matapos niyang pahanginan ang gulong ng motor na gamit ng dalawa, akmang aalis na raw sana si tatay noon, pero napansin niya ang ilang patak ng dugo mula sa binti ng babae. Mukha rin daw itong maputla kaya hindi niya naiwasang mag-alala. Pero nagmatigas pa raw ang lalaki. Doon din daw naalala ni tatay na mukhang papunta sa sementeryo ang dalawa dahil nakita pa niya ang hawak na plastic bag ng babae na may lamang kandila at isang garapon na hindi nakikita ang laman. Kaya wala siyang ideya kung ano ang laman noon. Pero napansin daw ni tatay sa mga mata ng babae na parang may gusto itong sabihin pero hindi nito maituloy dahil marahil sa kasama nito. Yun na raw ang huling kita niya sa dalawa. Pero matapos o bago pa man mangyari ang pagkamatay ni Elizabeth 6 months ago, naalala rin daw niya na nagawa niya ulit tulungan ang boyfriend nitong si Mario ng kasagsagan ng ulan. Nagawa niya itong sagipin bago pa man ito makatawid ng kalsada kung saan ang direksyon papunta sa Sapa noon. Muntik na kasi itong mahagip ng truck nang mapansing parang wala ito sa sariling pag-iisip. Sa panghuli raw, naabutan niya ulit si Mario na nasiraan ng motor sa highway. Kung tama pa raw ang kutob niya o hinala, baka yun din ang araw kung kailan namatay si Elizabeth. Napansin daw ni tatay ang pagkabalisa sa maputlang mukha ni Mario. Nanginginig pa raw ang mga kamay nito habang pilit ini-start ang motor. Na kung hindi raw dahil kay tatay ay hindi ito makakauwi agad. Doon din napansin ni tatay ang panyong naihulog ni Mario nang umarangkada na ang dala nitong motor. Isa yung basang panyo na nababahiran ng dugo. Matapos doon, kinutuban na ng masama si tatay pero hindi niya na inisip pa ang nakita. Hanggang sa mabalitaan niya nga ang nangyari sa kabilang barangay tungkol sa dalagang namatay sa Sapa. Yun marahil ang dahilan kung bakit sinundan kami ng kaluluwa ni Elizabeth dahil may kakayahan sanang tumulong si tatay noon. Ngunit hindi niya ginawa. Kaya naman kinabukasan muli kaming bumalik sa Sapa. Doon lumuhod si tatay at humingi ng tawad kay Elizabeth.
Nagsindi rin kami ng kandila para sa magkasintahan. Hiniling na sana tuluyan ng matahimik pareho ang kanilang mga kaluluwa. Ngayon alam ko na kung bakit may isang itim na nilalang na laging nasa tabi ni Elizabeth sa tuwing magpapakita siya. Dahil isa rin siya sa nakagawa ng kasalanan. Dahil may hinala kami ni tatay na nagdadalang tao ito noon at nagawa nilang ipalaglag kaya hindi matahimik ang kanyang kaluluwa sa dalawang rason. Yun ay dahil din kay Mario. Ngayong patay na rin ito, siguro naman ay tatantanan na sila ng pagpaparamdam. Matapos naming magbigay ng alay at dasal sa sapa, umuwi na kami. At himalang sa pagbalik namin, unti-unti na ring bumuti ang pakiramdam ni Merko. Si tatay naman bumalik na rin ang sigla na parang nabunutan daw siya ng tinik sa lalamunan. Nang sumapit ang gabi, hindi na sa akin nagparamdam pa si Elizabeth. Pero napanaginipan daw siya ni tatay. Ayon pa sa kanya, nagpapasalamat daw ito at hindi na raw kami gagambalain pa. At para makasiguro, muli kaming bumalik kay Mang Kanor. Doon namin nakumpirma na wala na raw negative energy na kumakapit sa bawat isa sa amin. Pero may sinabi siya na halos magpanginig sa akin dahil daw kasi sa nangyari na natiling bukas ang sixth sense ko o ikatlong mata. Mula noon, Sir Jupiter, namuhay kami ulit ng tahimik maliban sa akin na lagi na lang may nararamdaman sa tuwing mapupunta ako sa hindi pamilyar na lugar. Sa tuwing mapapadaan kami sa sementeryo ng San Vicente, may bigat pa rin, pero hindi na gaano katulad noon. Sa tuwing darating ang araw ng patay, isa na rin sa pinagdarasal namin lagi ang katahimikan ng kaluluwa ni Elizabeth.